Ayan, good morning mo po mga kasanay. Bali, sa ngayon po ay nagkataong mapag-isa po tayo dito sa ating project number 2 sa site ng ginagawa natin. Bali po, malapit na po ito matapos mga kasanay. Hindi ko lang po na-feature yung iba. Sa ngayon po, ang may maibabagi po ako sa inyo, pero hindi na po actual mga kasanay. Gawa po ng wala tayo dito kahapon, nandun po ako sa kabila. Doon po ako gumawa kahapon sa kabilang site sa ating project number 3. Nabisi po tayo doon. So ngayon po, pagdating ko po dito kagabi dahil nagsiuwem po ay ang ating mga kasanay at sa ngayong umaga po ay napag-isa ko at naisipan ko pong maibahagi sa inyo itong tiles na ito. Bali hallway po ito mga kasanay ng second floor. Dito po nag-umpisa ang lahat. Ayun po mga kasanay, may konti po akong ibabahagi sa inyo sa ngayon. So ayan, ito po yung pinakang umpisa ng ginawa natin pagta-tiles. Ito po. Ayan. Mahaba po ito. Bali nasa 10 meters po ito mga kasanay, yung hallway na ito. Kasi po may kwarto po ito na Bali may kwarto po ito na ito po ang isa. Bali 5 po ito, isa. Pakita ko po sa inyo. Yan. Malakad po ako sa hallway mga kasanay. 2. Ito po. Yan. Sa dulo po, may isa pa sa kaliwa. Ayan. Yun. Tanawin po natin yung pinanggalingan natin mga kasanay. Ayun. Bale, ito po yung pang-4 sa kaliwa naman kasi pumihit na po tayo ng tayo. Ayan, sa kaliwa naman. Ito po naman po ay yung sa pababa ng hagdan. At ito po ay yung kwarto naman. Sorry po. Ito po yung CR dito sa second floor. At may isa pa pong kwarto. Yung ginawa po natin yung sistema mga kasanay ng paggawa nito. Mula po doon sa dulo na yon, doon. Tapos hanggang doon po sa kabila, doon sa ating inikutan kanina, ayun po, doon sa dulong yon. Bali, nag-level po tayo dyan muna sa mga kwarto. Sa lahat po ng pwedeng pinagdudahan nating mataas na floor. Nag-level po muna tayo, nag-check tayo mga kasanay. So, inikot natin yung mga kwarto na napaghaluan. So may mga iiwan pong halo doon at hanggang sa kumapal lang kumapal. Yun po ay pwede natin pagdudahan na tumaas mga kasanay. So ang gagawin po natin ay i-check natin. Hanapin natin yung pinakamataas na lugar dito sa floor na pagtatilesan natin. Halimbawa ito pong second floor. Nung nag-check po kami, nandito po lumabas yung pinakamataas na bahagi niya sa may pintuan ng CR. Dito po, ayan po. So, kung papansin niyo mga kasanay, kung nakikita niyo po, ayan po yung may pinakamanipis na mortar, yung pinakang manipis po na sapin ng tiles. Ito po. Ayan po. Ito po yung tiles. Ito yung tiles. Ito po yung sapin niya. Bali nasa 2 cm lang po. Wala pa po yatang 2 cm kasi bali 2.5 cm po yung kinuha kong pinakamanipis na na sukat doon sa level. Tulad po nito mga kasanay. Ayan po. Ayan. Ito po yung unang nilibel namin. 1 meter po yan. Lahat. Dito kami nag-check. So, ito po yung lumabas hanggang baba niya. Ayan po. Hanggang doon sa floor na pinagsukatan namin ng pinakamataas na bahagi. Dahil siya nga po yung pinakamataas, siya po yung nasunod sa level. So bale, nung na-level natin paikot mga kasanay, siya po ang pinakamataas. Ito pong level na to. Nag-akyat po tayo ng 2.5 cm or 1 inch. Para dun po sa, ito po, part ng tiles kasi manipis naman po yung ating tiles dahil ceramic 40 by 40 po tayo. So dito lang po siya papatak ang kapal ng tiles. So ang mortar po natin is mahigit pa po ng 1.5 cm ang ating naging sapin, yung ating dry pack. Ayan. So ganun po yung naging sistema mga kasana, yun po ang may babahagi ko sa inyo
siguraduhin po muna natin bago tayo magpa-umpisa ng tiles sa mga magpapagawa po o kaya sa mga baguhan pa pong nagta-tiles. Pag po tayong magmadali ng pagta-tiles, siguraduhin po muna natin yung area. Lalo po ganito, na lahat po ng tiles sa hallway ay papasok sa kabahayan. Ganyan po, ay sa kwarto. Ayan po, galing po doon sa hallway, malayo. Lahat po yan, magmumula sa hallway, yung level papasok ng mga kwarto. Tulad po nito mga kasanay. Naipasok na natin ng ating kasanay na tile sitter yung isang bahagi ng papunta sa kwarto. So, sigurado po tayo dyan na hindi na po tayo sasayad o hindi tayo magsisinsil ng floor. Hinanap po natin yung pinakamataas na bahagi doon sa buong area. Yun po ang mabibigay kong mga bahagi. May babahagi ko pala sa inyo mga kasanay na konting kasanayan sa pag-layout ng tiles. Check muna natin yung buong area. Tapos ibigay po natin yung pinakamanipis natin na kaya ng gagawin nating sistema ng pagta-tiles. Tulad po ng ginawa natin dito mga kasanay, dry pack po ito. Kasi sa experience ko po mga kasanay, mas sanay po ako sa masanay po akong magpalatag ng dry pack kisa po doon sa manipis po ang ating sapin at dinadaan po natin sa 1:1 na puro at ang purong semento at isang bag na adhesive. Nagawa 1:1 po is mas komportable po ako mag-tiles mga kasanay sa dry pack. Kasi yung dry pack po mga kasanay, pag iniwan mo ngayon, naiayos mo, pag iniwan mo, pagbalik nyo kahit matagal lang kayo, pagbalik nyo hindi po nagbabago yung yung lapat ng tiles. Pagka 1:1 po, halimbawa ang ginagamit na method para doon sa tiles, ang ginagamit po natin ay isang sementong puro at saka isang bag na adhesive. Paghahaluin po yon, saka po yun ang gagamiting mortar. Madali nga pong gawin ng isang tile sitter yon, mabilis. Pero po may pagkakataon po yun ng mga gumagalaw po yun kasi malikot po yung halo na gano'n yung puro at adhesive. Malikot po yun. Kisa po sa dry pack na pag iniwan nyo po, kung ano yung height na naipukpok nyo, yun na po yung magiging height sa pagbalik nyo, hindi po yung gagalaw. Maliban lang po kung matapakan ng ating mga kasanay at hindi alam na malambot pa po. Yun. Yun lang po nagiging problema. Pero sa overall po, dry pack po talaga mga kasanay ang the best na pagtatile sa floor. Yan. So, yun lang po mga kasanay ang mabahagi ko sa inyo. Mayroon pa po pala mga kasanay. Kung papansinin nyo po, hindi siya nakagitna sa hallway. Yung ating 40x40 na tiles. May dahilan po yan mga kasanay kasi mas pinili ko. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Mas pinili ko po yung ganitong setting kasi ang magiging maganda ang resulta. Ang dali po mga kasanay, kukuha po ako ng tiles at papakita ko po sa inyo. Ayan po, nakakuha na po ako po mga kasanay ng tiles. Bale, may dahilan po ito mga kasanay bakit hindi nakagitna. Ayan. Ang natira po dito ay 24 cm na lang po sa kabila. Diyan. Yung sa may papunta po ng hagdan sa wall niya. Ayun po. Nasa 24 cm na lang po. Ito naman pong kabila. Ayan po, mga nasa 37 cm po. So, magtataka po kayo bakit hindi nakagitna. So, makikita nyo kasi mga kasanay sa karamihan na nag-tiles ng ganitong hallway, ginigitna po yung tiles or nag-uumpisa po ng isang buo sa kabilang gilid, ganyan, dito po. Kinukuha na po agad yung isang buong ganyan. Mga ganito mga kasanay, ayan. Ayan yung wall, ito po yung wall, ayan. Sasagad na, ili-layout po nila yan, ang sagad na doon, hanggang sa dulo. So ito ngayon mga kasanay, kaya nagkaganito ang ating trabaho dito, hindi po nakasinto. Gawa po ng mas pinili ng inyong kasanay na magkaroon ng tiles pababa dito sa hagdan. Ayan po mga kasanay, tingnan nyo. Magkaroon po ng tiles pababa dyan sa hagdan ng yung original cut po ang makukuha. Idudugtong po dito ng paganyan mga kasanay. Ayan, kunwari ayan na, naka-tiles na, ayan. Isang buo po ito mga kasanay. Panoorin nyo po mga kasanay kung bakit mas pinili ko na hindi nakagitna sa hallway. Ayan pa, idinugtong ko pa po yung isang mga kasanay. Ayan, dalawa na po yung naidugtong ko. Ayan. Ngayon po, para malinawan po kayo bakit ganon hindi nakasentro.
Ito po talaga mga kasana yung hinabol ko. Ayan. Humihit po ako. Ayan po, ito po yung ating hagdan. Ayan po yung dalawang nilagay kong tiles mula dun sa ating layout na hindi nakagitna sa hallway. Kasi po ang purpose ko po is ganito po mga kasanay. Sana magkasya itong tiles na nakuha kong pang example ko lang sa inyo. Ayan po. Ayan po. Kaya dito po, hinabol ko po dito yan sa sa huling step ng hagdan. Dahil gusto ko po mga kasanay ay makuha ko itong original cut ng tiles para makinis po. Ayan po kasi ang mangyayari dyan mga kasanay. Bali, ita-tiles din natin yung sidings. Ayan po. Ayan. Eksakto po. Dito ko po yan isinakto sa wall na to. Yan po yung sinalang-alang ko para masakto ko po yung ayan. Tingnan nyo po mga kasanay, makinis. Ayan. Kasi kung isisentro ko po yan doon sa hallway at magkakaroon ako ng cutting dito, okay lang po siguro kung medyo konti ang bawas, malaki ang siruho dito sa may banda rito, okay lang. Pero kung nagkataon pong ginitna ko po yon, magkakaroon po ako ng siruho na ganito sa may hagdan dito. So madali po siyang madamage kasi tapakin, malapit sa kanto at maliit. So mas pinili ko po na makakuha po ako ng original cut dito mga kasanay. Ayun po. Ayun po ang dalawang tips ko sa inyo mga kasanay sa konting kasanayan para sa umagang ito. Yung i-check muna natin lahat ng inaakala nating mataas na part. Kahit hindi po natin inaakala, siguraduhin po natin, padaanan po natin ng level para ma-check natin kung nasaan yung pinakamataas at doon po tayo mag-umpisa ng pinakamanipis nating sapin ng tiles. At ang pangalawang tips po, kung may ganun pong kaso na may hagdan, mamili po kayo kung ano po yung mapipili nyo. Kung eksakto po kayo dito sa may mga pinto, mga ganyan, diyan kayo mag-umpisa ng isang diretso pa ganun hanggang dulo-dulo, or sa wall po. Yan. Kunwari dun sa mga wall na yan, diyan kayo magli-layout. Pero ako mga kasanay, yung mas napili ko po yung original cut dito sa may huling step ng hagdan. Ayan po. Ayan po, original cut po yun magiging. Wala pong cut yan. Sa kanya po yan naka-layout yung pagpunta natin dito sa hallway. So yun lamang po mga kasanay. At hanggang dito na lamang po ang pagbabahagi ko sa inyo ng munting kasanayan. At sana naman po ay ma-subscribe na rin po ninyo itong ating munting channel. At sana po ay mapindot nyo na rin yung ating notification bell para pagka may konti po akong may papasa sa inyong konting kasanayan, ma-notify po kayo mga kasanay. Yun lamang po. At ako po ay magpapasalamat sa inyong oras sa panonood at magandang araw po sa ating lahat. Mapansamantala po mga kasanay. Paalam.